Mapagpalang araw mga ka-survivor. Kapapasok nga lang po ng mga anak ko niyan. Then after naman po pumasok ng mga anak ko po, umuwi po ako sa bahay para po kumain po ng almusal. Ang ulam ko po nga po pala niya yung natira po namin kagabi na ginataang tilapia po. Ayan po yung inuulam ko. Pag sa umaga po kasi minsan nahanap po talaga ng ng tiyan ko po yung kanin. Kaya kumakain po ako ng kanin sa umaga. Konti-konti lang naman po. Mukha lang po siyang marami dyan sa video po. Tapos konti lang din po sa tanghalian po hanggang sa nasanay na po yung katawan ko na konti lang po yung kinakain ko. Dati po kasi nung hindi pa po ako nagkakasakit po, marami pa po diyan yung kinakain ko. Minsan nga po talaga isang plato pa. Ang taba ko po nung panahon na wala pa po akong sakit. Ganun po pala yun. Na pag nagkasakit po talaga tayo, nandoon na po na nag-iingat po tayo talaga sa kinakain po natin. Nung nagkasakit po ako noon, siguro mga ilang linggo lang po, mga ilang araw po, talagang natakot po akong kumain ng mga dati ko pong kinakain. Sa kaka-diet ko nga po noon, talagang sumobra po ang payat ko. Marami po mga tao na naninibago na sabi nila, bakit parang sobrang payat mo naman, may sakit ka ba? Minsan po kasi mga ka-survivor, may time po na ayoko na pong ayoko na pong kumain ng kanin kasi nga po natakot ako baka tumaas yung cholesterol ko. Ayoko po tumikim ng dati ko pong kinakain. Pero malauna naman po pala ko mga ka-survivor. Hindi rin po pala tama yun na masyado pong yung pinagbabawalan po sarili sa mga bawal po kainin. Okay lang naman po yung nakakain minsan ng mga bawal po, pero in moderate lang po. Ayun lang din naman po ang sabi sa akin ng doktor, na wala pong pinagbabawal na pagkain sa akin, pero in moderate lang po talaga ang kain. Dapat konti-konti lang. Pag alam mo nang napaparami ka na, nasa iyo na po yung pagkontrol para po hindi po maka-apekto to sa kalusugan mo. Pagkatapos ko nga pong kumain ay namihinga lang po ako sandali. Tapos ito naman po, naglalakad po ako papunta po dun sa pinagteterapihan ko po. Malapit lang naman po yan, simula po sa aming mga ilang minutong paglalakad lang po. Hindi lang po pala ako na stroke survivor ang sumasalang po dyan. Meron din po mga kasamahan ako na sumasalang po dyan na wala ang sakit po na iba po. O may mga nararamdaman o nagpe-prevent lang po o gusto lang po ng kaginawaan. Then nga po ito, ang pinasok ko nga po dun sa loob nila kasi nga po di ako naririnig. Ayun nga po nagliligpit. Tapos nasa loob na po ako, sumunod din po yan sa akin. Tapos nagkukwentuhan po kami tungkol sa mga buhay-buhay po. Pinag-uusapan po namin. Ayun nga po, pinag-uusapan po namin yung inabiyad ko nga po nung nakarang araw doon sa eskwela na anak ko na mamimigay nga daw po yung munisipyo. Alam niyo po mga ka-survivor, napakalaking pasasalamat ko po sa Panginoon Diyos na kahit po nagkasakit po ako ay nandoon pa rin po yung kalakasan na binibigay niya po sa akin, na kahit ilang beses na po ako inaatake ay hindi niya pa rin po ako hinahayaan po mahina. Alam niya po siguro mga ka-survivor na yung may mga tao po talaga na alam niya po na may misyon po sa buhay, na kaya nandoon pa rin po yung kalakasan na binibigay niya po sa atin. Napakabuti po ng Panginoon sa atin mga ka-survivor. Tas nung gabi naman po, ito nga po, naghihimay ako ng hiningi ko pong malunggay doon sa eskwela ng bunso kong anak. Kasi nga po yung janitor po doon kaibigan ko nga po humingi nga po ako para pagka gusto ko magulay, ilalagay ko lang sa rep, himayin ko lang po yung malunggay. Yan nga po, ginagaya ko nga po panghapunan kasi lalagyan ko nga po ng sardinas. Yan nga po, tulog nga po yung dalawa kong anak, kaya ako na lang po yung naghapunan mag-isa. Then after ko nga po kasi maghapunan ay maikinig naman po ako ng worship po. Ayun lamang po mga ka-survivor, salamat po sa panonood.